Attorney, unahin ko po muna, 3 linggo na po at 9 days na yung impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa sa Senate Impeachment Court. Ano po munang reaction po ninyo hanggang kahapon? Kayo ba ay mixed emotion, natatawa, kumbaga napapabilib? Ano pong reaction po ninyo sa ika-9 na araw ng impeachment? Well, labis na dismayado. Yan ang aking pakiramdam at ako'y nanggagaling dun sa perspektibo ng ating saligang batas, no? Kasi ang alam mo naman, alam na siguro ng karamihan na ang impeachment is a constitutional mechanism. Ibig sabihin, disenyo yan. Disenyo yan ng ating saligang batas. Now, dismayado na ako kasi kitang-kita ko sa sarili kong mata na palayo na ng palayo ang Senado doon sa original na disenyo ng impeachment mechanism. No? Inaabuso na ng mga senador, inaabuso ng lahat ng involved dito sa impeachment trial, yung proseso na dinisenyo ng ating saligang batas. So, ang posisyon ko ngayon is talagang nakakalungkot, nakakadismaya kasi talagang binaliktad-baliktad na natin yung impeachment mechanism at ito'y talagang hindi na ito yung original na disenyo ng ating constitution. Gaya ng nabanggit nyo last time na nag-usap tayo, attorney, I believe that's last week, na masyadong technical pa rin yung nangyayari sa impeachment trial, which is after that may nilabas na statement na as much as possible gustong gawin ng Senate Impeachment Court na hindi technical masyado yung takbo ng impeachment. Kayo pong ika-3 linggo, more on technicalities pa rin ba yung napanood po ninyo, attorney? Yes, no? Ibang level of technicality naman, ibang uri ng technicality. Ang nakita natin this week is yung pag-uusap na umiikot doon sa mga technical elements ng grave threat as a felony, no? So as a crime. Hindi naman ito criminal trial, no? So napaka-irrelevant at out of place yung ganung klaseng pag-uusap, no? Na meron bang nasusunod ba yung elements of grave threat, which is not the topic of an impeachment trial. So ang nakikita natin is nakadikit pa rin dun sa technicalities, pero ang nakakatawa dyan is hindi rin naman nila sinusunod yung tamang rules na technical, no? Kasi ang nakikita natin is more of bending the rules rather than following the rules. So talagang binaboy na. I mean, yun ang for really ang nakikita ko at least is binaboy na nila yung impeachment process. Actually, sundan ko yung description po ninyo, attorney. Kasi tinitignan ko yung public reaction, lalo na sa social media, dun sa mga portions of the impeachment trial na lumalabas. Maraming dismayado rin talaga, gaya po ninyo, at marami ring natatawa sa mga ilang senator judges, lalo na nung kahapon, sa mga nagiging pahayag nila at yung nagiging asal po nila. Do we see senator as judges ngayon? Or do we see them as senator lang? Definitely, we cannot see them as judges. I mean, sigurado yun. 100%. Lahat sila
no? The fact na masyado silang talkative, the fact na lagi silang nagsasalita, that already tells us na they are not behaving like judges. They are behaving more like as advocates, no? Ibig sabihin, meron na silang mga sarili nilang pakay. Naghahanap sila ng ebidensya para sa sarili nilang pakay. No? And that is wrong. Hindi yan trabaho ng isang judge. No? In this particular instance, John, ang trabaho ng isang senator judge ay mag-convict or mag-acquit. Mag-evaluate ng evidence na nilalatag ng bawat partido so that they can make a decision either to convict or acquit. Wala silang authority under the Constitution na maghanap ng ebidensya. Lalong-lalo na wala silang authority na pagsabihan ang bawat partido kung paano gawin ang trabaho nila. No? Ang trabaho lang ng senator judge ay umupo, makinig doon sa presentation of evidence, timbangin yung mga nilalatag na ebidensya. Kung meron mang tanong, it is just about clarification, literally clarification. Kumbaga, kung halimbawa hindi narinig or hindi na unawaan yung salita, and then make a decision based on the evidence presented, conviction or acquittal. Okay. Speaking of that, attorney, na dapat sila ay makinig, manood, mag-clarify kung merong clarificatory questions, may hindi sila naintindihan, may hindi narinig. So technically, dapat hindi sila one-sided. Talking about Senator Definitely, Judge. hindi dapat. Definitely, hindi one-sided. They should be open-minded. No? Dapat bukas ang kanilang isip doon sa mga nilalatag na ebidensya ng bawat panig. Kailangan nila makinig. Kailangan bukas ang isip nila. Kailangan ginagamit nila ang isip nila para timbangin yung mga ebidensyang nilalatag. Hinding-hindi sila pwedeng maghanap ng ebidensya. That is not their job. Okay, yeah. I'm going to the next question about sa topic pong ito. Attorney, alam ko marami na pong nag-research, marami na pong nagbasa dahil sa one-sided remark ni Senator Judge Padilla. Kasi kami, alam namin yung mga ganyan terminologies dahil sa media, dapat hindi ka one-sided based on our job as media practitioner. Ngayon, gusto kong marinig po galing sa inyo as a litigator. Anong paliwanag po ba? 'Di ba supposedly talagang hindi naman dapat, talagang dapat one-sided ang prosecution at ang depensa. Well, let's be specific para malinaw sa mga kababayan natin. Let's talk about yung ano ba yung trabaho nila. Yeah. Ang trabaho ng prosecution, kahit yung prosecutor sa court of law, ay maglatag ng ebidensya para patunayan yung mga charges, yung mga indictments. Yun ang kanyang trabaho. Maglatag ng ebidensya para patunayan yung mga charges. The same goes for yung prosecution dito sa impeachment trial. Ang trabaho niya, maglatag ng ebidensya para mapatunayan niya yung charges. Ang trabaho ng defendant, ng respondent, ay depensahan, siguraduhin, at patunayan din yung posisyon ng kanyang kliyente. Diba? So, kung halimbawa sinabi niya not guilty, then patunayan na hindi nga siya guilty. Ganun ang trabaho ng bawat panig. No? So, it's not about one-sided ka ba dapat o balance ka ba dapat.
Hindi ganun yung diskurso natin dapat eh. Kasi very limiting yon, no? In this context. Ang magandang ilinawin, ano ba ang trabaho? Ano ba ang katungkulan ng prosecution at ng defense? At yun na nga, pinaliwanag na natin kung ano yung trabaho nila at ano yung katungkulan nila. Yeah, definitely nag-start tayo doon sa trabaho at katungkulan ng mga senator judges. Now we are talking about the prosecution and the defense, yung mga trabaho nila sa impeachment process ngayon. Kaya lang maraming hindi nakakaintindi, attorney, ng mga kababayan natin kahit nanonood sila ng impeachment trial. Pero sadly, I don't know if same po tayo ng point of view. Parang tila yung parte din po doon sa impeachment, marami pa rin ang hindi rin nakakaintindi ng kanilang mga trabaho. Oh, definitely. I mean, hindi na tayo, hindi na natin mapagkakailayan. Ano? Lalong-lalo na sa mga senator judges. Kita naman natin na may mga marami sa mga senator judges ay naghahanap ng ebidensya. Kung ano man yung gusto nilang ebidensya. No? Nakita natin yan kahapon, nakita na natin yan sa nung nakaraan. Meron namang mga senator judges na nagiging abogado ng bawat panig, no? Ginagawa na niya yung trabaho ng abogado nung isang panig. Kahapon, meron tayong nakitang senator judge na tumistigo. Oo, Tumistigo para sa isang panig. So, ganun kaya nga dyan ang aking pagkadismaya kasi talagang hindi na natin napagkakailan na binababoy ng mga tao na sangkot dito sa impeachment trial ngayon yung constitutional mechanism mismo. So that is the reason why nakakalungkot, no? Kasi ang constitution natin ay parang binababoy na rin. Okay. Attorney, meron lang akong question na out of my own curiosity. I don't know if masasagot po ninyo. Kasi kahapon nung nakikinig po ako, nung portion na po ng interjection ni Senator Pia Cayetano, siya po ay abogado din po, umikot yung kanyang interjection kay witness, NBI Director Attorney Matibag. Kaya lang yung line of questioning niya ay nakapunto doon po sa nangyaring Senate shooting. If maaalala po ninyo nung May, yung sa question of GSIS pa ba yung Senate building, etc. Sa point of view ng isang abogado, tama ba yon, attorney? Saan ba nanggaling yon? Kasi 'di ba may mga objection ng relevance, may mga objection na out of context yung mga tanong ng defense. How do you see that one? Kasi may nagsasabi na baka daw kini-question lang ni Senator Judge Pia yung credibility as witness ni NBI Director Matibag, which is nakita naman natin na tines yung credibility nung unang witness, si Agent Calilong. So again, that's a good question. So I am coming from the perspective of the Constitution. Okay. Like I said earlier, ang trabaho ng senator judge ay makinig at mag-evaluate. So the key word is evaluate. No? So hindi trabaho ng isang senator judge to discredit the witness or to devalue the testimony of a witness. Trabaho ng defense counsel yon o ng opposing counsel. Yeah. In this case, trabaho yon ng abogado ng respondent. So ang trabaho ng isang senator judge is makinig dun sa cross-examination
and then evaluate. Kung hindi naging maganda or magaling ang cross-examination, then that's it. Wala nang kapangyarihan ang isang senator judge na pumasok, mag-interject at siya na mismo ang mag-discredit or devalue nung testimonya ng isang testigo. Hindi tama 'yon. That is out of order, that is out of place in the context of an impeachment trial. Because like I said, ang trabaho ng isang senator judge ay makinig doon sa paglatag ng ebidensya ng bawat partido at timbangin. Kasama doon sa pagtitimbang ay kung credible nga ba yung testigo na tinawag. So, in the context of the trial, yung opposing counsel, ang kanyang trabaho ay i-discredit at i-devalue yung testigo ng kabilang kampo. Yeah. At ang trabaho ng senator judge ay pakinggan yun at timbangin. So kung hindi naging magaling yung pagtanong o pag-cross-examine, then that's it. The senator judge must evaluate accordingly. So yung ganong ginawa ng isang senator judge na siya na mismo ang question doon sa credibility ng isang testigo, that is wrong, that is out of order. At yan na nga ang isang halimbawa na sinasabi ko na pagbaboy doon sa original na design ng impeachment mechanism. Okay. That is also applies, attorney, doon sa, I don't know if advice or pakiusap na wag daw kumuha ng witness na may kasong perjury? 100% yes. Okay. Diba? Walang pakialam yung senator judge, right? Kung ano yung ginagawa nung bawat panig. Ang trabaho niya is to evaluate. So for instance, sa kanyang isip ay hindi ka panipaniwala yung testigo, then huwag ka maniwala. Right? That's it. Huwag mong paniwalaan yung testimonya. Huwag ka nang magsalita at magsabi-sabi na sinungaling yung testigo, because that's not your job as a judge. Your job is to evaluate. So kung sa tingin mo sinungaling yung testigo, then huwag mong paniwalaan. Yeah. Ganun lang kasimple dyan. That's the job of the judge. Ang trabaho ng opposing counsel is ipakita sa'yo, right, na hindi ka panipaniwala yung testigo. That's the job of the opposing counsel on cross-examination. Kaya nga 'di ba si Attorney Vinluan, talagang yun ang kanyang gustong gawin, 'di ba? Yeah. Dinidevalue niya, dinidiscredit niya. But that's not the job of a senator judge. So, yung nakita natin na yon is also wrong, out of order, out of place in the impeachment trial. Another example na sa pagbababoy ng impeachment mechanism. Okay, yeah. Maraming salamat for enlightening us, attorney, about dun sa mga ang trabaho supposedly ng defense, prosecution at senator judge. Gusto ko na lang itanong bilang panghuli. I don't know if pwede niyo pong sagutin, but magbabaka sakali po ako. Natapos na yung presentation ng last witness kasi winidraw na po yung ibang witness ng prosecution sa articles of impeachment 4, yung sa grave threat. Ang tanong ko po, attorney, kung kayo ang tatanungin, in your opinion, satisfied po ba kayo doon sa presentation ng witness? I mean, malakas po ba yung pagkakapresenta ng ebidensya? If pwede nyo pong masagot. Yeah, batay sa karanasan ko bilang isang dating litigator, ang nakikita ko is napatunayan
napatunayan ng prosecution na may pagbabanta na nangyari at seryoso yung pagbabanta. Narinig natin yon na yung law enforcement natin ay merong mga impormasyon na maaari magdulot yon ng kaguluhan. So that was well established by clear and convincing evidence. Ang sa palagay ko nagkulang ang prosecution ay yung pagtagpi nitong pagbabanta doon sa conclusion na this amounts to a betrayal of public trust and a culpable violation of the Constitution. Kasi yung culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust, that's a legal conclusion. No? Meron niyang pagkakaunawa sa konstitusyon natin, no, through the Supreme Court decisions, no. So yung sinabi na yung claim ng prosecution na dahil yung threat kay Pangulong Marcos is a threat to national security, hindi natin pwedeng kaagad-agad na isipin na that is automatically a betrayal of public trust. No? Kailangan natin tagbiin. Di ba? Kailangan natin ipagdikit na yung threat, which is a threat to national security, that can be considered as betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. Yung pagtagpi, yun ang sa palagay kong may pagkukulang. Okay. Let's see kung ano mangyayaring development sa impeachment. Again, Attorney, maraming salamat sa clarification and thank you for helping us na maipaliwanag ito sa ating mga viewers and listeners. Bago tayo magtapos, unless may gusto kang iwan na mensahe or ibigay na clarifications, Attorney, na hindi ko naitanong, please go ahead. Salamat, John, sa iyo sa pagkakataon na napag-uusapan natin itong mga mahahalagang usapin sa ating lipunan. So kahit papaano yung mga nakikinig sa atin ngayon at nanonood sa atin ay may napulot at nakapagbigay linaw at liwanag sa kanilang isipan.